Good day and happiness life mga ka-life change. Tanong ng bayan right now, content creator, paano mo ba ginagamit o hinahandle ang iyong multimedia activities? Okay? So alam naman natin na marami naman talagang mga multimedia or mga tinatawag na content creator talaga minsan is below the belt sila. Nakikita naman natin yan kung paano sila maghayag, magsalita. Kumbaga yung freedom of speech nila, okay lang naman maglabas ka ng opinion with manners, with good conduct, okay? Pero yung iba kasi, napansin ko rin naman na medyo kakaiba sila magsalita. Gumagamit pa sila minsan ng mga salitang pinagbabawal, mga action na pinagbabawal, at patuloy nilang ginagamit ito. Well, hindi yan magandang way para maging influencer ka. Kailangan, if you wanted to become a good influencer, mahusay ka sa maraming bagay. Magdala ng iyong sarili, magsalita, mag-isip, at take note, pakikisama. Kasi, kung hindi mo gagawin yan, hindi rin naman uunlad ang iyong multimedia. Walang makikialam sa'yo or walang makikinig sa'yo. Okay? So, if I were you, I will use this platform as a strength to encourage, to increase yung mga tinatawag na knowledge na kapaki-pakinabang at yung mga bagay na kapupulutan dapat ng aral. Okay? Kasi yung iba ginagamit ito sa galit, yung iba ginagamit ito sa paghihiganti, yung iba ginagamit ito sa mga tinatawag natin na gawa na hindi mabuti. Okay? So, sabi nga natin, pag hindi sa mabuti yan, siguradong hindi rin mabuti ang result. Okay? So, gawin lang natin dapat na lagi tayong tinatawag nating may dangal, meron tayong karespeto, meron tayong value, ethics na sinusunod also sa paggamit ng ating content creator. Marami naman diyang content creator, gusto lang nilang kumita, gusto nilang makapagpa-good vibes, gusto nilang mag-share. Kagaya ko po, I'm just only dealing with sharing the good news of life, sharing spiritual energizing, the wisdom of life, or what we call reality of life, na nagkakaroon tayo ng tinatawag na life change impact sa ating sarili at sa ating komunidad. So maghalimbawa lang yan, simple pero naaayon, kasi may mga rules and regulation tayo dapat na sinusunod. Alam niyo naman, pagka gumamit tayo ng YouTube channel, ng Facebook, ng IG, ng TikTok, ginagamit natin talaga dito yung original nating pangalan, yung original nating email, yung original nating location, para tayo kung sakasakali man kumita, padadala ito at mabe-verified ka agad. Ngayon, may mga multimedia kasi na troll. Okay? May tinatawag tayo ng mga content creator na troll. Wala silang information or wala silang face or wala silang kahit na ano. Ang ginagawa lang nila kasi is manira. Ginagawa lang nila is mag-criticism ng bonggang-bongga. Gumagawa sila ng bagay na reaction na talaga namang ikakamatay na minsan ng ibang content creator o ng kanilang mga tinitira. So yun yung ina-avoid natin. Huwag natin gawin ganyan dapat ang ating multimedia. We are open for freedom of speech. Pwede mong sabihin ang iyong opinion ng hindi below the belt. Okay? Pwede ka magsalita ng naaayon at tumpak or tama na mayroong basihan palagi. Huwag tayo magsasabi ng fake news or huwag tayo magbibigay ng mga wrong information. O mas lalo yun naman siguro yung mag-feed ng wala ka namang kinalaman, makikisaw-saw ka. Okay? Lalong-lalong masama yan kasi yung pakikisaw-saw, dahil nakikisaw-saw ka, hindi mo naman alam ang issue, hindi mo naman alam ang pinaglalaban, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. Nakarinig ka lang or nakakita ka lang. Ikaw naman si Superpose, si Super Gaya. So, maging aral yan kasi may tinatawag tayong mga cases na ngayon via online, di ba? So, sa mga gumagawa ng mabuti, magpatuloy lang kayo dahil wala kayong dapat ikatakot. Kasi ginagawa niyo lang yan kasi alam ko naman na minsan ginagawa niyo yung content creator para mapaunlad ang inyong negosyo, para magkaroon kayo ng tinatawag na extracurricular activity kasi sa free time, magandang magawa yan. At sa mga bagay na tawag nga natin is kapupulutan ng aral, pwede mo itong gawing as a knowledge of information. Your multimedia is what we call na tinatawag natin na online books, online application para matuto ka sa buhay.
So, be encouraged, be equipped, be empowered. Pero maging mapanuri tayo sa lahat ng ating mga ginagawa at pinapanood dito sa multimedia. Kasi hindi lahat ay mabuti. Marami din naman ay masama na nakakaapekto sa tao. Okay? So, I'm telling you, kagaya ko, extracurricular activities, may trabaho naman tayo. So, patuloy lang tayo na ginagamit natin itong platform na to para magkaroon ng tinatawag na mas magandang future or mas magandang mga tinatawag natin na kagaya ng mga napapanood natin ng mga agriculture idea, mga business idea, yung mga tao na from rad to riches, yung mga taong naging tagumpay, successful person, yan yung mga dapat nating pinapanood or mga lessons na kapupulutan natin ng aral. Okay? So I'm telling you that be wise while you are using your multimedia platform. Okay po? Huwag natin ito gamitin sa masamang paraan. Bagkus gamitin natin ito sa mabuting paraan para tayo magkaroon ng life change. God bless!